Sabado, Setyembre 2, 2023. Sabado na ika-21 na linggo sa karaniwang panahon. Paggunita sa mahal na Birheng Maria tuwing Sabado. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig ng dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan, at ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, pinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig, pagsikapin ninyong mamuhay ng matahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umawit ng bagong awit, asa poon ay alay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yung hangad ay natagumpay. Tugon. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy, umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umungsa palakpakan, pati yaong kalaliman, umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Tugon. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Pagkat siya ay dumarating, maghahari sa daigdig, taglay niya ay katarungan at paghatol na matuwid. Tugon. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Alleluia. Alleluia, alleluia. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, alleluia. Mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, at ang isa naman 2,000 piso, at ang isa pa 1,000 piso. Pagkatapos siya umalis, umayo agad at tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon, at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 piso, ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng maghabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at ipinagpasulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya. Panginoon, heto po ang 5,000 na ibigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yaman naging tapat ka sa kaunting halaga, pamahalaan kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi ng Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kakaunting halaga, kaya pamamahalaan kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo mahigpit aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamanan at nag-aani kayo sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamanan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagyak sa bangko? Di sana'y may nakakuha kang tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa.
Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangi siya at magangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon.